Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pag-aani ng mga tanim. Mga layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga palatandaan o indikasyon na dapat isaalang-alang sa pag-aani at naipapakita ang mga paraan ng pag-aani ng iba't ibang pananim gaya ng madahong gulay, bungang gulay at iba pa. Mga kasanayang pampagkatuto. Nakapagpapakita ng mga paraan ng pag-aani at nakapagpapakita ng manual na paraan ng pag-aani. Ang pag-aani ay ang paraan ng pagpitas ng halaman o gulay kapag maaari na silang kainin o dalhin sa pamilihan. Ang tamang oras sa pag-aani ay pangunahing itinatakda ng tagal ng panahon ng paglaki ng pananim. Ang impormasyong ito ay karaniwang makikita sa kalendaryo ng pagtatanim o sa pakete ng binhi. May iba pang palatandaan ang mga gulay na nagpapakita na maaari na silang anihin o ibenta. Ang ilang gulay tulad ng root crops, kalabasa, at talong ay inaani kapag naabot na ang kanilang tamang laki. Pagkontrol sa proseso ng buhay ng ani. Una, upang pabagalin ang proseso ng buhay ng mga inaning gulay, ginagamitan ito ng pagpapalamig. Pangalawa, upang pabilisin naman ang pagkahinog ng mga hindi pa hinog na ani, tulad ng berdeng kamatis, inilalagay o iniimbak ang mga ito sa temperatura ng silid. Talakayin natin iba't ibang salik sa pag-aani. Una ay ang presyo ng gulay sa pamilihan. Kapag mataas ang demand, mas malaki ang kikitain sa pagbebenta ng mga inaning gulay. Pangalawa, layo ng taniman sa pamilihan. Siguraduhing nasa tamang indikasyon o matured na ang mga gulay upang hindi magkaroon ng pinsala habang ibinibiyahe. At pangatlo, tagal ng pagtatago ng inaning gulay bago dalhin sa pamilihan. Dapat maayos ang pagkakaimbak sa mga lalagyan upang hindi agad masira ang mga ito. Mga indikasyon ng pag-aani sa bawat gulay. Kamatis. Inaani bago pa man mahinog. Dapat ito ay berde at magulang na, matured, upang maiwasan ang pagputok at pagkaroon ng bakterya lalo na sa uri na heirloom. Repolyo. Inaani kapag naabot na ang ninanais na sukat gamit ang matalim at malinis na kutsilyo. Alisin ang mga panlabas na dahon at putulin sa itaas lamang ng lupa. Pechay, letsugas, at mustasa. Inaani kapag ang usbong ay magkatulad na sa may 2 buwan na nakalipas bago tumaas ang bulaklak upang maiwasan ang mapait na lasa. Putulin mula sa base sa antas ng lupa. Samantalang ang sili naman ay ang pagbabago ng kulay mula berde hanggang sa maging matingkad na pula, dilaw, o orange ang pangunahing palatandaan, bagaman maaari rin silang anihin habang berde pa. Okra at sitaw. Ang okra ay inaani habang magaan at malambot pa ang mga pod o bago maging matigas. Ang sitaw naman ay inaani kapag nasa tamang sukat na ang mga buto nito sa loob o halos kalahati ng lapad ng lapis at maputol kapag binaluktot. Ang labanos ay halos magkatulad ang hitsura kapag inihain sa mesa, habang ang singkamas naman ay matamis at malutong kapag magulang na. Kimchi at dahon ng sibuyas. Inaani habang sariwa, mura, at bago mag-undes para maging maganda ang pagluto. Samantalang ang mga bungang gulay, tulad ng talong ay inaani 100 araw pagkatapos itanim habang makinis pa ang balat nito. Ang pipino, upo, patola, sayote, at ampalaya ay dapat anihin habang mura pa o sumapit na ang 1.5 buwan mula ng itanim. Unang gawain.
Ikalawang gawain.